naranasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawi, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin si San Felipe Neri, isang pare. Upang tayo maging marapat, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Ipasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa at ang mga kasama natin sa misang ito. Hindi ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Pagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag nang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyong Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas.
Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, sapagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natatamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang Ang Diyos, pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli ang magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po dito ang sanay magsugal? Sino ang nagsusugal? Ano bang mga sugal? Lucky Nine, Pusoy, Mahjong, ngayon scatter, casino. Ano po ang pinakamalaking halaga na ang naipatalo ninyo? Ano naman po kaya ang naging epekto sa inyo? Nagsusugal pa rin po ba kayo? O tumigil na kayo dahil nadala kayo? Nagsusugal man tayo o hindi, alam natin ang basic na kalakaran o sistema sa sugal. Kung gusto mong manalo ng malaki, kailangan mo ring mag-bet, magsugal, tumaya ng malaki. At yan ang dahilan kung bakit delikado ang sugal kapag naghahangad ka na ng malaki. Hindi na kasi nagiging libangan yan, kundi sugal lang talaga. Nagiging open ka na sa possibility na ipatalo ang napakahalagang bagay, maging tao, maging ikaw mismo, sarili mo, para lamang manalo nang hindi mo ganong pinag-iisipan ito. Kasi nga, may posibilidad talaga na ikaw ay matalo. And yet, kahit na alam natin na marami nang naubos sa sugal, nasira ang kabuhayan, nasira ang kinabukasan, nawasak ang pamilya, ang mga plano sa buhay, nasira ang ulo, pumatay, kumitil ang sariling buhay dahil sa sugal. Marami pa rin ang patuloy na nagsusugal. Marami pa rin ang patuloy na nagpapaubos sa sugal. Kaya nakapagtataka, nakabibigla din yan. Pero ang mas nakapagtataka at nakakagulat, alam niyo kung ano? Pagdating sa Diyos, hirap tayong magtaya ng malaki.
patingi-tingi lang tayo kung magtaya. Halimbawa, hirap tayong unahin siya ng higit sa lahat. Hirap tayong magbigay ng malaking pera, panahon, talento para maglingkod sa simbahan at sa ating kapwa-tao. Hirap tayong iwan ang madalas at matagal na nating kasalanan. Hirap tayong magpatawad ng ganap. Hirap tayong magtiwala sa Diyos ng lubusan. Bakit? Well, dalawang bagay lang naman yan. Una, hindi tayo nakakasigurado sa Diyos. Kalawa, ayaw natin yung gusto ng Diyos na ibigay sa ating premyo sa pagtataya na gagawin natin para sa Kanya. Yun lang naman yun eh. Una, hirap tayong magtiwala sa Diyos. Niisip natin, baka nagtaya tayo ng malaki para sa Diyos. Hindi man natin makuha yung premyong pinapangako ng Diyos. Sayang lang yung ibibigay natin. At the back of our mind, aminin natin, yan ang isa sa mga iniisip natin. Kung bakit hirap tayong magtaya ng malaki sa Diyos. Bakit natin pagdududahan ng Diyos? Ang Diyos ang katotohanan. Napakamakapangyarihan ng Diyos. Pero meron siyang isang bagay na hindi niya kayang gawin. Ang magsinungaling. Pag sinabi niya, tinutotoo niya. In fact, iniisip pa lang niya, totoo na. Kailanman ang Diyos ay hindi sumira sa kanyang salita. He is faithful. He is the truth. Kaya nga po, sa ating ebanghelyo, nang sabihin ni Pedro sa kanya, Panginoon, tingnan niyo po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Na para bang may panunumbat o para bang may pahiwatig na ano naman ang mapapala namin? Ano naman ang kapalit ng lahat ng ito? Di ba? Nagtataya siya ng malaki. Baka masayang. Ano ang sagot ni Kristo sa kanya? Tandaan niyo ito. Nakita po ninyo? Simula pa lang, nandun na yung emphasis. Listen to this. Amen, I tell you. Truly, truly, verily, verily. Nandun na agad ang emphasis na ito sinasabi ko sa inyo na yung sasabihin niya sa susunod na pangungusap ay totoo. Sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, itatanggap ng makasandang ibayo pa nito. Sinisigurado ito ni Kristo. Hindi nga ba't may isang parte pa sa banal na kasulatan, I think it's in the Old Testament, subukan niyo ako, testingin niyo ako, kung hindi ko gawin na pagpalain kayo. Something like that. Kasi ang Diyos ay hindi natin masusubukan. Kung malaki ang ibibigay natin, mas malaki ang ipapalit niya sa atin, para sa atin. Kailangan nating paniwalaan yun. At walang dahilan para hindi natin gawin yun. Dahil totoo ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Kung siya'y magsisinungaling, labag yun sa kalikasan niya. Hindi siya Diyos. Kung magsisinungaling siya, kahit isang beses lang, maniwala ka. Walang ganon. Wala pang nangyari at wala nang mangyayari na ganon. Ikalawa, ayaw nating magtaya ng malaki sa Diyos. Dahil ayaw natin yung ibibigay niya. Kapatid, ayaw ba natin yung 100-fold? Sabi dito, makasandang ibayo. Ang ibig sabihin nun, hindi masusukat. Umaapaw. Hindi mabibilang. Hindi matatawaran. Ang kapayapaan, ang kaligayahan, ang kapanatagan na ibibigay ng Diyos sa atin. Ayaw ba natin yun? Ano gusto natin? Mga material na bagay? Gusto natin yun ang premyong ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya may mga ganito naglilingkod sa simbahan, nagpapakabuti. Wala naman daw siya inaargabyadong tao, tumutulong din naman daw siya sa iba. Bakit hanggang ngayon hindi maganda ang takbo ng negosyo niya? Bakit hanggang ngayon hindi siya kumikita ng limpak-limpak na pera? Kapatid, bagamat kasama sa mga sinasabi ng Panginoon dito, yung mga material blessings, higit pa dyan ang gusto niya ibigay sa atin sapagkat, sige nga, pera nauubos, pagkain nabubulok, tirahan, sasakyan naluluma, tao namamatay, nagbabago, nawawala. Kaya hindi po pwedeng ito lang ang ipinapangako niyang ibibigay sa atin na makasandaan. Higit pa dyan. Huwag nating sabihin na nakararamdam din naman tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na kapanatagan, tunay na kaligayahan sa mga material na bagay, maging sa mga tao na nakakasama natin. Hindi tunay yan. Kasi hindi magtatagal yan. Kaya huwag nating ipako ang blessing sa mga ganyan lang. Mas marami, mas makahulugan, mas malalim, mas stable, mas solid ang mga blessings na gustong ipagkaloob ng Diyos
sa atin. Na kapag na-receive na natin sa buhay na ito at sa kabilang buhay, sasabihin natin, sulit. Hindi lang sulit, sobra-sobra pa sa itinaya at sinugal natin ang siyang kapalit. Pero sabi nga ng Panginoon, nakuha man natin ang buong mundo, anong mapapala natin kung ang kapalit naman ito ay ang ating buhay o yung mga mas dakilang blessings na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Magsisisi at magsisisi tayo. Lalo pat wala na yung mga ino-offer ng Diyos na blessing sa atin. Kaya sana mga kapatid, huwag tayong tanga, huwag tayong hangal. Tulad nung binatang mayaman at nung mayaman na napunta sa impyerno sa istorya o sa kinuwento sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po nating pagdudahan ng Panginoon at huwag po nating tanggihan ang mga blessing na gusto niyang ibigay sa atin. Wala pa pong sumunod sa Diyos. Basahin niyo ang Bible at kahit hanggang ngayon, wala pang sumunod sa Diyos. Na bago sumunod ay nagsugal muna ng lahat-lahat halos sa buhay, ng mga taong mahalaga, ng mga bagay na mahalaga sa buhay niya. Wala pang gumawa ng ganun para sa Panginoon nang nagsisi. Wala. Na tayong makikita. Yan din ang sinasabi sa atin ng buhay ni San Felipe Neri. Bagamat may mga oportunidad na kumita siya ng malaki, tinalikdan niya ang lahat ng iyon para sa Panginoon. Sa Biblia, may mababasa tayong nagsisi. Pero hindi dahil sumunod siya kay Kristo all the way. Dahil ipinagpalit niya ang Panginoon sa material blessing. Sa pera. Di ba't si Judas yun? Nagsisi siya kasi alam niya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Kaya, huwag po natin siyang tutularan. Tularan natin San Felipe Neri at ang lahat ng mga banal na hindi natakot sumugal sa Panginoon. Yun naman ang ibig sabihin ng sumampalataya kay sumamba ka ng tataya. Magtaya ka para sa Panginoon ng sumasamba o magsugal ka para sa Panginoon ng sumasampalataya. Ito sana ang hiling natin ngayong biyaya sa ating banal na pangdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam tulungan mo kong magtiwala sa iyo. Sa pangako mo na hindi mabibigo at hindi magsisisi ang sino mang magtataya kahit ng malaking bagay para sa iyo. At tulungan mo rin po akong wag masentro lamang ang pananaw ko patungkol sa biyaya para sa mga material na bagay lamang na lumilipas. Hangarin ko nawa ang biyaya na gusto mong ibigay, yung makasandang ulit, yung 100-fold, yung hindi masusukat, hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay at ng kahit sino sa aking buhay. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Huwag kang matakot magpatawad ng ganap. Huwag kang mag-alangan
na maglingkod ng lubusan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Huwag kang mag-alalang magtiwala ng kumpleto sa Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil hindi pababayaan ng Panginoon na magsisi. Sino mang nagtataya, nagsusugal para sa Kanya, ang pagsusugal at pagtataya para sa Diyos ay pagpapakita ng pananampalataya. At mentras malaki ang ating sinusugal, pagpapakita yon ng malaking pagtitiwala natin sa buong may kapal. Hindi sa niya sasayangin yon, maniwala ka. Kung mabuti ka, mas mabuti siya. At yun ay kanyang ipapadama. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging naming buhay tanging sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupurit pansalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ng kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Felipe Neri ay pinararangalan sa paamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan na iniahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulurang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng bayan mong dito'y nagkakatipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman.
Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Masisiyahan kung walang pagmamahal, kaakibat ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ng lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ng lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalos sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. Mahalabiran ng lasal na tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumululog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami po tayong matulungan. Salamat po sa inyong tiwala. Panginoon na po, sana ang bahalang magsukli sa inyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.